Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Divine. For today's video, I'm gonna talk about the things that I am currently loving. So sa video na to, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay na nagustuhan ko for the past month since ang tagal na bago ako nakapag-film ng ganitong video. And ito talaga yung isa sa mga content na lagi kong gustong gawin. Kasi ewan ko kung bakit, I love sharing things, I love sharing tips or kung ano pa mang mga bagay na nagugustuhan ko. So without further ado, let's get started. So umpisahan natin with skincare. Tingnan nyo naman kung gaano kadami ng bottles na nagamit ko sa serum na to. Iba pa yung mga mini bottles na tinapon ko and yung ibang containers na hindi ko natago. Eto hindi ko alam kung ilang buwan ko to ginamit pero grabe, oh my god. Sobrang gustong gusto ko tong serum na to. This is the Toriden Dive-In Serum. Kung matagal ko na kayong subscriber and isa kayo sa mga OG na nanonood talaga ng skincare videos ko, alam nyo na isa sa mga ingredients na gustong-gusto ko when it comes to skincare is hyaluronic acid. Isa to sa mga pinaka-the best na serum na natry ko sa aking skin. Kasi awan ko kung bakit, I have oily skin pero may mga days na dry yung balat ko. Siguro dahil sa hangin, and this serum does the job. Nakaka-deliver siya ng instant moisture and kailangan pag ginamit nyo to, hindi siya yung last step ng skincare nyo. You need to apply moisturizer. So, yung hyaluronic acid, para mag-work siya ng maayos at talagang makuha mo yung benefit ng ingredient na to, kailangan mong magpatong ng something na very moisturizing. Hindi naman to the point na creamy. Basta kailangan mo pa rin siyang patungan ng something to moisturize your face. Yung moisturizer, matutulungan niyang i-seal yung hydration sa face mo. This serum is very lightweight, pero mafe-feel mo talaga na it's very moisturizing. Pero this one po, magaan lang siya sa balat. Very lightweight. Consistency is very nice, lalo na kung meron kayong oily skin. Napansin ko din na nung ginagamit ko to, maganda yung texture ng balat ko. Wala na akong masyadong dry patches. Pag nag-makeup din ako, maayos yung lapat ng makeup sa balat ko. Alam ko na hydrated. What I also love about this serum is wala siyang scent. So as of now, masasabi ko na isa to sa mga paborito kong serum. And mga beb, isa rin talaga to sa mga bestseller ng Olive Young. Kaya napatry din ako and nagustuhan ko siya. Kita nyo naman, diba? Wala akong masay na negative sa serum na to. Basta, nahiyang ako sa kanya. Another serum that I've been loving. Sobrang love na love ko tong serum na to. Pag may nagtatanong sa akin, kasi napapansin nila na, aminin nyo lang, pag nakita nyo yung balat ko ngayon sa balat ko before, sa mga talagang dating nanonood pa sa akin, diba? Grabe yung changes talaga. Thank you, Lord. Okay na lang din talagang walang love life, basta makinis ang mukha. Charot. Hindi, sa totoo lang, diba? Ang hirap din kaya ng, alam mo yun, yung talagang marami kang pimples, naranasan ko yan, kaya alam na alam ko mga besh. Gusto nyo ba ng throwback? Oh, ayan. 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 Ako yan. Oh my God, diba? Prayers lang talaga. Charot. So, ito yung lagi kong nire-recommend sa mga friends ko pag tinatanong nila ako, ba't parang ang ganda na ng balat mo? Ito yung sinasabi ko kasi, hindi ko to pinalitan. Itong skincare ko na to. Matagal ko na siyang gamit. Siguro kung nakaganto ako karami nito, mas doble pa yung nagamit ko nito. Kasi ito, ang liit lang niya. Diba? Compared sa ibang serum. This one is a little bit pricey, pero I swear, it's worth your money. Kasi maganda talaga siya. Feeling ko kapag hindi to kasama sa skincare routine ko, parang ang haggard ng face ko. Kaya kung mag-skincare na wala yung iba, kahit ito lang, tapos moisturizer, okay na ako, good to go na ako. Itong serum na to, kapag ginamit mo, talagang feeling mo yung balat mo, yung parang healthy sa umaga, lalo na kapag kagising mo. Ang main ingredients nito is ginseng and snail mucin. So, isipin mo pa lang, dun pa lang sa ginseng. And ako, isa din sa mga paborito kong ingredients ay snail. Kasi kapag gumamit ka ng mga snail serum, talagang chok-choke yung balat mo. Ano bang chok-choke? Moisturize yung feeling. Parang very soft, very baby, ganon. This is the Beauty of Johnson Revive Serum. When it comes to consistency, mas malapot siya ng konti kaysa sa Toriden. Pero hindi siya yung mabigat na feeling, hindi malagkit. It absorbs nicely, so kahit magpatong ka ng other skincare products, sa taas niya, hindi siya yung parang mabigat sa feeling. If you are dealing with acne or feeling nyo irritated yung skin nyo or yung moisture kulang sa face nyo, this might help. Next product that I am loving, ayan, ito yung parang binalikan ko lang na product kasi before gumagamit na ako nito pero ngayon ko lang siya ulit tinry mga past few months. This is the Laneige Water Sleeping Mask. When it comes to formula, itong product na to, jump pack siya sa mga ingredients
na maganda for your skin. Since ito ay sleeping mask, ginagamit ko to sa pinaka-last step ng aking skincare routine. Yung consistency na to, very lightweight siya para sa isang sleeping mask. Para lang siyang yung mga gel type na moisturizer na meron ako. So, madali lang siyang i-spread sa skin. Hindi siya makapal, hindi mabigat. Sobrang na-appreciate ko tong sleeping mask na to kapag feeling ko sobrang pagod yung skin ko. Tapos, gusto ko kinabukasan yung parang fresh yung balat ko. Parang nakapagpahinga ako ng 10 hours, ganun. Maganda yung effect nito kasi nga, pagising sa umaga, mas mukhang plump yung skin mo, mas mukhang healthy. Ito yung klase ng skincare na maaasahan ko. For example, ngayon, puyat na puyat ako, pagod na pagod ako, tas bukas may lakad ako, and gusto ko yung parang, pag nakita nila ako, yung fresh pa rin yung itsura ko, ito yung aasahan ko na skincare. Pinapaplump niya kasi nga, nakababad lang siya while I'm sleeping. So, if you have a simple skincare routine sa gabi, and gusto nyong lagyan ng boost yung skincare nyo, you must try this one. Next product is the Anelli Mild Sun Cream. Okay, I know. Sabihin nyo na bias ako kasi I'm selling this one sa ating FB page. Alam nyo naman, di ba, I do live selling and isa to sa mga binibenta ko. Hindi ako magbebenta ng mga skincare na hindi ko tinry, na hindi ko nagustuhan. Especially, di ba, talagang maarte ako sa skincare dahil yung balat ko masyado siyang sensitive. I have acne-prone skin. Ayoko namang mag-suggest tapos hindi pala maganda, di ba? Pero when I try this product, nagustuhan ko talaga siya. Once na in-apply mo to sa balat mo, talagang na-absorb siya immediately. Super lightweight. Pwede mo siyang gamitin for everyday kahit wala kang makeup, wala siyang gray na color, wala siyang white cast. And I swear by this, sobrang dami ko nang nabenta nito. Lahat ng nakabili sa akin nito sa aking pagla-live selling, no? Yung mga nakabili nito sa ibang bansa, sa Pinas, I swear, umuulit talaga sila. Nagre-restock sila. Yung iba kong mga buyer na taga Pinas or taga US, talagang nagpapabox sila para lang dito. Meron na siyang SPF 50, PA+++++. Tapos, 60 ml na din siya. Gusto ko rin yung packaging niya kasi napakagaan. Alam mo yun, kahit maipit siya sa luggage mo, sa bag mo, hindi ka matatakot na magkalat siya kasi secured yung kanyang cap. Ang ganda ng finish nito para sa akin kasi nakaka-radiant siya ng balat. Kita nyo yan? Ito yung wala, ito yung meron. Di ba parang nag-light ng konti yung balat ko, pero not to the point na parang nag-espasol. Diba? Parang ano lang siya, nakaka-glow lang siya ng skin. Tapos, mabilis siyang ma-absorb, as in walang stickiness. Siguro kung meron lang akong ayaw dito, is yung meron siyang scent. Yun lang. Pero sa lahat, wala akong naging problema sa kanya. Never akong nagkaroon ng breakout. Basta, gusto-gusto ko tong sunscreen na to. Nahiyang ako sa kanya. Yun lang talaga ang pinaka, kung meron man akong pipiliin na ayaw ko sa kanya, yung scent. Kasi hindi na ako fan talaga ng may mga scent na products. Lalo na kung katulad ko kayo na merong acne-prone skin. Kasi most of the products na may scent, nakakairita ng face. Pero overall, I super love this sunscreen. So, kung gusto nyo siyang itry, pwede kayong umorder sa akin. Nagbenta. By the way, guys, ilalagay ko po lahat ng link ng mga products na i-mention ko sa description box. If you are interested, click nyo na lang yung mga links down below. Next product natin is one of my favorite product na to the rescue kapag ako ay may tigidong. Minsan, di mo talaga may iwasan na tutubuan ka ng pimples and wala ka na magagawa, sis. So, eto, talagang pinagtsatsagaan ko siya kasi hindi pa ako nakakauwi ng Pinas. Tingnan nyo naman, oh, simot na siya, girl. Siguro naka-3 bottle na ako ng ganito. Pero tipid naman siyang gamitin kasi malaki siya. So, ginagamit ko to with cotton buds, tas ilalagay ko kung saan ako may tigyawat. Pag feeling ko may palabas ako na pimples or meron talaga akong pimple, ito na yung nilalagay ko agad. And mabilis niyang nadadry. So, isa sa mga main ingredients nito is niacinamide and salicylic acid. So, alam nyo naman, ang salicylic acid, perfect yan when it comes to pimples. Tapos, si niacinamide, nakakatulong yan to lighten up your dark spots. Okay, next, let's move on to makeup. So, umpisahan natin with this mascara. Alam ko, ilang beses ko nang nabanggit sa inyo to, si Heroin Make. Talagang nalilift niya yung eyelashes ko na straight. Sa buong araw, hindi na haggard yung lashes ko dahil nga sa product na to. Pero sa video na to, paborito ko siyang gamitin for the past months sa aking kilay, besh. Sobrang perfect niyang gamitin sa kilay. Ewan ko, dapat dati ko pa to ginawa. Kung nakikita niyo yung kilay ko ngayon,
'Diba? Talagang natural naman yung kilay ko na makapal. Pero kasi ngayon, ang buhok ko is kulay black. And nahirapan kasi akong gumamit ng ganito lang. Tapos naisip ko lang siya gamitin and ang ganda ng effect niya sa akin, Zai. Side note lang, yung ginagamit ko ngayon is yung super dry na. Kasi marami akong ganito. So yung ginagamit ko as in parang, ayan o, paubos na. Kaya parang kontrolado ko siyang ilagay sa kilay ko. Pag gumamit kayo ng bagong mascara nito, for sure ang kapal ng malalagay nyo. Kaya kailangan pumili kayo ng dry. Yung parang, ayan o, halos wala na siyang laman. Iso-stroke-stroke mo lang siyang ganyan. So kung ano lang yung mailagay niya, parang hairline yung lalabas na effect sa kanya. Ito yung bago kong heroin mascara. So itatry natin siya. Ayan. O diba ang kapal? So, paano mo ang dami na sayang. Diyos ko, Lord. So, paano mo ilalagay yung ganyang kakapal? Parang maging monkey na lang talaga tayo dito, no? So, kailangan talaga kukunin nyo itong manipis lang. Yung hindi masyadong, ayan o, kahit i-press ko siyang ganyan. Kita nyo yung difference? Pero sobrang happy ko kasi ang bilis talagang magkilay. Next, isali ko na rin to. Hindi na to bago kasi talagang before pa lang. Panahon pa ata ni Kopong-Kopong. Charot. Gamit ko na to ever since. At hindi na nagbago. Mas matagal pa to sa relasyon namin. May hugot. Isa to sa mga pinaka-OG makeup product na talagang I highly recommend. Pag tinatanong ako ng ibang tao, anong gamit mo na pang takip ng tigyawat, pang concealer? Ay girl, try mo to. Super mura nito. As in, pwede kang bumili ng 10 peraso, hindi ka ma-out of budget. Girl, wag mo siyang maliitin. Kasi talagang ang ganda ng coverage nito, girl. A little goes a long way. Kapag gagamitin nyo siya sa under eye, wag masyadong madami. Konti-konti lang. Kasi nga, makapal ang consistency nito. Kaya perfect talaga siya when it comes to pimples. Isa sa mga reasons kung bakit nagbe-blend siya ng maayos sa skin ko. Kasi nag-stick ako dito sa shade na 1.5. Actually, si 1.5, medyo dark siya sa skin ko ng konti. Parang perfect sa skin ko pag nilagay is 1.25 na shade. Pero hindi ko ginagamit si 1.25 kasi parang light. Alam mo yun, nakikita sa balat ko na may concealer ako. Pero pag gamit ko si 1.5, nag-blend lang siya ng maayos sa skin ko. Lalo na kung magtatakip kayo ng mga pimples, go for the darker shade. Yung sakto lang sa balat nyo. Huwag kayo maglalagay ng lighter shade na color sa mga acne marks nyo kasi mas makikita siya. Okay, itong next favorite product ko as in mga, ilan ba to? Ilang weeks ko pa lang tong ginagamit pero I highly recommend. Tadaan! Ayan siya. Actually, ito, meron lang akong inasikaso nun. So, dumaan ako ng department store. Tapos, na-miss kong mamili ng mga makeup na actual. Ayan siya. Very lightweight lang siya. Perfect siya for everyday. Ako kasi hindi talaga ako ma-pink na blush on. Usually, mga pinipili ko yung mga darker tones. Pagkakita ko nito, nagdadalawang isip pa ako. Sabi ko pa kay Onni, ayoko niyan kasi may ano siya, may shimmer. Tapos sabi niya sa akin, hindi naman daw halata yung shimmer. Tapos yun yung nilagay ko, nagustuhan ko siya. Parang drunk blush. Parang ganun yung effect niya sa akin. Tapos parang kinurot ka lang, parang kinilig ka ng konti. Ganun. Ganun yung kanyang effect. Kaya parang perfect siya for everyday. Ang ganda nung packaging niya. Ang liit lang. Pwede mo siyang dalhin kahit saan, sa bulsa, ganyan. So if you are looking for a nice blush na may ganung effect na perfect for everyday, yung may sheer na pagka-shimmering kinamberlu, perfect to. Okay, let's move on to lip tint. Marami akong gustong lip tints. Kaya lang, ito lang yung madalas kong ginagamit nitong mga panahon na to. So, ayan yung gamit ko sa lips ko, pero konti lang kasi yung nilagay ko. This is the Roman Juicy Lasting Tint. Yung shade na meron ako is number 12, Cherry Bomb. Isa sa mga nagustuhan ko dito is yung kanyang consistency. Very light lang. Nakaka-moisturize siya. Usually kasi kapag lip tint, diba, parang sanay na tayo na yung finish niya dry. Parang tanggap ko na basta maganda yung color. Ganon kasi ako before sa Tony Moly. Yung madalas kong ginagamit na lip tint before. Pero ito, as you can see, parang nakadikit siya sa labi ko pero wala ako nung parang mga flaky parts ng labi ko. Ito, kung ano yung kanyang packaging, ganon yung kanyang shade. So, madali lang malaman. Lalo na pag pumunta ka ng Olive Young, kung anong lalagyan niya, yun yung laman niya sa loob. Very comfortable to wear. Tapos, parang siyang yung lips mo lang talaga. Hindi mo makikita yung bakas ng lip product kapag tinignan mo siyang ganyan. Tapos, kung gusto mo naman ng mas vibrant yung shade niya, mas makulay, pwede mo naman siyang i-layer. So, ayan, nagkawatang tayo. Ayan.
Let's move on sa body care. And isa din to sa mga nabudol ako nung pumunta nga ako ng Bekwajom. Ayan, Jo Malone Body Cream. Nakita ko to sa TikTok. Hindi ko na malaman kung kanino ko to nakita sa TikTok. Basta sabi niya, sobrang bango daw. Ako kasi fan talaga ako ng mga perfume ng Jo Malone. Pero hindi pa ako nakakatry sa kanila ng mga body cream. Tapos, unang try ko pa lang, talagang nabudol na talaga ako. Buti na lang may mini size kasi wala naman akong balak bumili ng malaki. This one is very creamy. Makapal siya, yung consistency niya. Para sa akin, perfecto kapag mas lumamig na yung panahon o kaya gagamitin mo siya sa gabi, naka-aircon ka. Pero pag ginamit mo siya sa labas, okay lang naman din. Kaya lang, malagkit siya sa balat. Parang, alam mo yun, dikit-dikit siya sa katawan mo. Lalo na ngayon, napakainit dito, girl. Nilalagay ko siya dun sa mga parts na parang, kunyari dito, kung saan ako maglalagay ng perfume. At dun sa mga parts ng katawan ko na super dry. Like yung aking siko, lalagyan ko yan, or yung tuhod ko. Kasi nga, it's very creamy. So, nakakatulong siya to moisturize your skin. Yung binili ko nga pala na scent is the Peony Blush Suede and also the Wood Sage and Sea Salt. Ito talaga yung mga paborito kong scent ng Jo Malone. Ito yung pinaka-paborito kong perfume sa Jo Malone, si Wood Sage and Sea Salt. Talagang this one hits different talaga. Next, let's move on to my favorite bag. Ito na ang go-to bag ko ngayon. Diyos ko, Lord. This is the LV Palm Springs. And grabe, natutuwa ako kasi dati dream ko lang tong bag na to. Pero yun, ito na yung madalas kong ginagamit na bag ngayon. Kasi mukha siyang maliit. Pero this one is small but terrible. Ang dami mong malalagay sa kanya. Medyo mahaba lang yung straps nito, pero sakto lang naman siya sa height ko. Wala naman akong problem sa kanya. Isa lang sa problema ng LV, alam niyo yung parang kumukupas yung hardware. Lalo na pag hindi mo masyadong gagamitin yung mga bags mo, nakatago lang palagi. Parang kukupas talaga yung mga gilid or yung mga dulo-dulo nung kanyang hardware. Pero okay lang sa akin kasi hindi naman yan kita. So, carry lang. Ako lang naman gagamit niyan. So, ayun lang. That's it for this video. Thank you so much for watching. Kung nanood ka hanggang dito, maraming salamat. I'm so happy. Grabe, parang iba yung energy ko ngayon. Na-miss ko talaga mag-vlog. Kanina nagpalit ako ng battery and parang nakangiti ako. Naisip ko, lo, na-miss ko talaga. Ito talaga yung gusto kong gawin. Ayun lang. Thank you so much for watching, guys. Sobrang na-miss ko kayo. If you have any video recommendations or kung meron kayong mga requests, kindly comment down below. Thank you so much for watching, guys. See you on my next vlog. Bye!